sabi dito, 1 Chronicles chapter 4 verse 9 to 10 in the NIV version, Jabez, ready go, was more honorable than his brothers. His mother had named him Jabez, saying, I give birth to him in pain. So Jabez cried out to the God of Israel, saying, sabay-sabay na malakas, Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm so that it will be free from pain. Can you say that sa seatmate mo, sabi mo sa kanya, may the Lord bless you and enlarge your territory, and may the Lord protect the blessing upon you. At ang gusto ko po dito, sabay-sabay tayo, and God granted His request. Come on, let's give God a big clap offering. Okay? Panginoon, use this word. This is our word for today. This is our verse for this year. 1 Chronicles 4 verse 10. And we claim it already. Panginoon, gaano man kapangit, kalungkot ang nangyari sa mga nagdaang taon, we believe that this year is a new beginning, a new start, a new hope because God is with us. Burahin niyo po ang kalungkutan, pagluha, kapighatian na dala ng kahapon. Dalhin niyo po kami sa pananampalataya, paghakbang namin pagsunod upang mabago ang katapusan at dulo ng taon na ito, Panginoon. We claim it. In Jesus' name we pray. Lahat ay magsabi ng Amen. Let's all be seated po. Makaupo na po tayo. Good morning po sa ating lahat. Before we continue sa message, gusto ko lang pong i-welcome ang bawat isa sa atin pong first Sunday celebration ng 2024. Sino po dito thankful ka kay Lord? Nakatawid. Sabi mo ka sa katabi mo, nakatawid. No. Sa Bisaya, nakalugsong. Nakatawid din, no? Nakalugsong man. No? Now, before we start the first message for the year 2024, marami nagsasabi, how you start the year will determine how it will end. Kung paano mo binuksan ang taon, anong ginawa mo, unang mong pinagkaabalahan, yun daw po magsasabi kung paano ito matatapos. And we want to start the year with the word faith goals. Amen? Now, can we just see these pictures po, no? Tingnan po natin yung mga message ni Lord. Kinolekta ko po ito para po sa bawat isa po sa atin. Sabay-sabay tayo, this year, it will be different. Sino po naniniwala ngayong taon na to, magiging kakaiba to? Amen? Pero dapat, kakaiba po na maganda ha. Baka mamaya kakaiba po na nakakatakot at nakakaba. Amen? Susunod po na picture ay, sabay-sabay tayo, not everyone will understand your decision to passionately pursue God. Some will even speak badly of you for doing so, but pursue God anyway. What am I talking is, yung iba po hindi nila naintindihan bakit tuwing unang linggo nag-church ka. Ba't kailangan magbigay ka? Pakaganda po ng hamon kanina, no? Napansin ko po yung dalawang nagsalita dito, magaganda, no? Amen? Bagaman sinabi nilang wala silang pera, di tayo naniniwala, no? Amen. Kasi parang alam ko meron eh. Amen? So, and then, marami nagtatanong, bakit tuwing unang linggo, unang buwan ng taon, nagpa-fasting kayo, no? Maraming tao hindi nila may intindihan ba't mo ginagawa yan. Pero kapatid, gawin mo pa rin bakit si Lord po ang magbe-bless sa'yo. Amen? So, hindi porket hindi nila naunawaan, hindi nila naintindihan, titigil na po natin, patuloy lang po tayo kay Lord. Next slide po tayo. Sometimes, the smallest step in the right direction ends up being the biggest step of your life. Ganda po dito, no? Tiptoe if you must, but take a step, no? Sa faith goals po natin, nagagawin natin ngayon after the service po ha, sa ating small groups personally, no? Hindi po kailangan malaki agad. Ang importante po, kahit maliliit, pero sisimulan na kagad natin. Amen? Sabi nga po dito, tiptoe if you must, but take a step. Okay? Next slide. The future you are trying to view is loading slowly. So trust the process. Hindi po natin ina-expect na mabilis po kagad to, no? By the way, we don't aim for perfection, rather we aim for progression. Hindi po perfecto kagad eh. Kundi ang mahalaga, we celebrate small victories na ginagawa ni Lord, no? Okay? Sa buhay po natin, parang yung picture na yan, no? Okay? Few more slides and then we will start po sa message. Sometimes, gusto ko to, no? A new beginning is not a new year or a new place, but a new heart. And specifically, a forgiven heart. No? Sino po dito thankful ka
nakatawid ka ng taong 2024. Bakit? Mahabagin ang Diyos sa atin kahit marami tayong kakulangan at kahinaan sa ating mga buhay. Amen? Sige po, palakpakan natin si Lord. No? Alam niyo po, dun pa lang ay pinagpala ka na ng bagong taon. Yung malaman mo na mabuti si Lord sa'yo, hindi siya galit sa'yo. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi galit si Lord. No. Amen? He is not mad at you, He is madly in love sa buhay po ng bawat isa. And then, last slide po tayo. Something will grow from everything you're going through. At alam niyo po kung ano mag-grow na yon sa mga pinagdadaanan mo? It will most likely you. Ikaw yon. So keep on pursuing, keep on moving on. No? Kahit marami tayong mga pinagdaanan na pangit, discouragement, disappointment, mistakes, no? Keep moving on. Bakit? Something will grow from everything na pinagdaanan mo. No? Alam ko, may isang slide na lang to talaga na huli. No? That's why we must declare this sabay-sabay. Ready, go? I trust the next chapter because I know the author. Bakit ko po sinabi yan? Kasi po, ang pag-aaralan natin ngayong umaga na to, para po sa faith goals, number 1, is the life of Jabez. Sa iba sa inyo, siguro gasgas na. Pero every time po na nababasa ko yung character ni Jabez, lagi po akong nakaka-relate at lagi ko nakikita kung ano po yung ginawa ng Diyos sa buhay ko. Kung paano niya ako tinulungan, paano niya binura ang mga pighati na pinagdaanan ko sa buhay. At lagi ko naiisip, kung wala si Lord, kagaya ni Jabez, walang magbabago sa buhay ko. Because si Jabez po, dati, kilala siya sa salitang pain sa suffering. Pero nung siya'y nanalangin, at ang kanyang panalangin, nilagyan niya ng faith goals, nagbago po yung buhay niya. And remember, bakit mahalaga ang faith goals? Because if you don't have goals in your life, you're saying to yourself, I want to stay the same. So okay lang naman po na may kahinaan tayo, may kapalpakan tayo, pero pag hindi mo nilagyan ng plano yan at goal, you're saying or you're telling to yourself, to your family, to God, Lord, ayoko magbago, ganito pa rin ako eh. So we need to plan because those who fail to plan will plan to fail. Ang hindi po o ang nabigong hindi magplano ay nagpaplanong mabigo, panigurado sa buhay po natin. Si Jabez nagsimula po na mahina at mali ang kanyang buhay, pero sa dulo nauwi po siya na strong at blessed ang kanyang buhay. Sino po dito ngayong umaga na to, you're praying that the end of this year will be strong and blessed because of the Lord. Alam niyo po, nung tinignan ko po yung buhay ni Jabez, maraming taong nag-judge sa kanya. Tinignan siya bilang malas, may balat sa puwet. But God changed his future. At alam niyo po, the difference maker was the goal that Jabez put in his life. I tell you mga kapatid, napakahalaga po ng goal. Kanina yung mga nagsalita, lalo na sa giving, very challenging, no? Because we don't grow on the comfort zone. We grow when we are being challenged. May pinapanood po ako yung ninja, saka yung Iron Man na mga palabas. Yung ninja po, ito yung paligsahan na kung saan ang daming obstacle na aakyatin eh. Alam niyo po, ang lalaki ng muscle nila, saka ang hirap, ang tindi po na kanilang ginagawa. Ninja run yata yun sa Australia. Eh. Sabi ko, grabe no, talagang ang tao, nalalagpasan niya yung limitations niya na iniisip niya hanggang dun lang siya pag siya po'y lumalabas sa comfort zone. Kaya mag-expect po kayo na pag hindi kayo hinamon, hindi kayo mag-grow. Hindi tayo mag-grow. Hindi natin makikita ang magandang plano ni Lord sa ating mga buhay. In fact, nothing will change if we don't change. And we can never tell how God and what God can do in our lives when we don't set goals sa ating mga buhay. Alam niyo po ba, ang prayer ko po ngayong umaga na to at sa taong ito, sa bawat isa sa atin, just like Jabez, ang buhay po natin ay magkaroon ng paglipat o transition. From victim, we may become, nandyan ba yan? A victor. Mananagumpay. From awful, we will have a life na awesome. Yung talaga pong hinahangaan. From suffering to blessing and from horrible to honorable. Yung po bang kagalang-galang. Sabi po dun sa verse, Jabez was more honorable than his brothers. In other words, all of his brothers stayed the same, but Jabez chose to set goals. Sa taon na ito,
Marami po ang mabubuhay ng pareho lang din kagaya ng dati. Tinutuloy lang yung bagong taon. And yet, nung bagong taon, nagpaputok sila, nagsitalon, di ba? Naglagay ng mga prutas, no? Nothing changes when you don't change. Wala namang magbabago dahil bagong taon lang eh. Actually po, itutuloy lang po ng taon kung ano po yung ugali natin at pananaw sa nakaraan. But we are responsible for the new change sa new year, sa buhay na to. So, I'm going to speak not more on spiritual but more on practical. Para naman po matuto tayong mag-set ng goals ngayong taon na to. At sa mga nagsiset ng goals, very good po yan. Sabi ni Dennis Waitley, may dalawang choices daw po sa buhay. Tanggapin na ganyan na talaga yan. Sabi mo nga sa katabi mo, ganyan na talaga yan. Or, gumawa ka ng desisyon at sabihin mong, may magagawa pa yan. Sabi mo sa katabi mo, may magagawa pa. Di ba? Parang hindi maganda no, yung mga tao kasama mo, no? Ganito lagi sinasabi, bakit po butas ang bahay natin? Ganyan na talaga yan. Ba't po tumutulo? Ganyan na talaga yan. No? Ba't di ka naliligo? Ganyan na talaga yan. Di ba? Bakit ganyan ang ugali mo? No? Abay, tanggapin mo ako. Ganito na talaga ako eh. No. Sabi ni Dennis Waitley, may choice tayo. And you know what? Ang choice, ang pinaka-powerful weapon na binigay sa atin ni Lord para sa taong ito. At ang choice na yan ay ang mag-set tayo ng goals. Now, everybody say goals. Ano po ba yung goals? Pastor, mithiin, inaabangan, expectation, plano, pangarap. Nalungkot ako, alam niyo kung bakit? Kasi hinanap ko po yung kabaliktaran ng salitang goals. Akala ko walang kabaliktaran to. Sinearch ko po yung antonyms o kabaliktaran ng goals. Alam niyo kung anong lumabas? Pointlessness, meaninglessness, vanity, insanity. Sabi ko, grabe naman. Yan ba talaga ang kabaliktaran ng salitang goal? Pag wala ka raw goal, ang buhay mo walang saysay, walang kahulugan, sayang, at hindi lang po yun, kahibangan. Totoo yun eh. Bakit? Kahibangan po na nag-e-expect ka ng pagbabago sa dulo ng taon, pero wala tayong binabago. Amen? So, the dictionary got it right. Ang contradiction o ang kabaliktaran po ng goals is insanity. Doing the same things all over again and expecting different result. So kailangan po ngayong taon na to, by the grace of God, sabi ko nga po, kahit hindi malaki, magkaroon tayo ng mga goals para magkaroon ng pagbabago. Now, using the topic or the character of Jabez, bihira nating marinig to eh. Pero Jabez was one of those Bible character who prayed a very powerful prayer. No? Maraming powerful prayer, one of that would be the Lord's Prayer. Pero may isang book si Bruce Wilkinson na ang pamagat, The Prayer of Jabez, that has been prayed million times all over the world. And you know what? When you accept this verse or prayer for this year and you pray it daily, something great will about to happen in your life. You must read that book. Napaka-iksi lang po, no? Pinamagitan ko itong how to make the rest of your life to become the best of your life. No? Sabi ng iba, nasa dulo na ako ng buhay eh. Hindi po. Ako naniniwala na ang dulo ng buhay mo mas papaganda, mas papainam. Amen? Huwag mong isipin na papangit, kundi papaganda, papaunlad, papalago, papayaman. Amen po ba doon, mga kapatid? Now, if you don't believe it, Job chapter 8 verse 7 says, though your beginning is small, but your latter days will be very great. Bagamat maliit ang iyong pasimula, bagamat pangit ang iyong pasimula, hindi naging maganda ang pinasimulan mo last year sa mga nagdaang taon, pero ang pangako ng Panginoon, sabi ni Lord, ang dulo ng iyong buhay ay magiging tanyag at dakila. Palakpakan nga po natin si Lord sa ating buhay. Amen? Now, this is a promise, but every promise has a principle. May part si Lord, pero may part din po tayo. Ang lagi kong sinasabi dito, you cannot do it without God. But God will never do it without you. Hindi mo magagawa na ang dulo mo dakila, pero hindi rin gagawa ang Diyos pag hindi ka kasama. So, dapat kasama ka. Amen? Amen? Now, Pastor, yung goal setting na yan, Pastor, naku po, hindi ko na po kaya yan. Matanda na ako. Alam niyo, ako, Pastor, I just live by the moment. Sabi po ni C.S. Lewis, you are never too old to set a new goal or to dream a new dream. Walang matanda.
sa isang taong nais at naghahangad na mangarap. Kahit po sino sa atin dito, no? Alam niyo po, pag nakita ko po yung mga cell members kahapon, yung iba po sa kanila, yung mga senior, yung iba po sa kanila, yung mga nanay, sabi ko, ang galing, no? Kasi ang dami nilang nalagpasan. Na ang mga conferences na kagaya ng ganito, hindi lang pangkabataan, pangkalahatan din. Kaya din natin. Amen po ba doon? Amen. Si Melody Betty, sabi niya, the new year stands before us like a chapter in a book, waiting to be written. We can help write that story by setting goals. Oh, tayo pala ang responsable bukod sa Diyos, ang magsusulat at magdudugtong kung ano ang kwento sa year-ender highlight ng taon na to, ng buhay mo. Kung ano ang highlight ng buhay mo sa taon na to, anong lalabas, kasama ka doon sa magsusulat. So binigyan tayo ni Lord ng isang libro, 365 pages, blanco, binigyan ka ni Lord ng ballpen, sabi ni Lord, now let's write what we want to happen for you in this year. Now, what do you like to happen in your life this year? Huwag nating tanggapin na ganyan na lang yan, sabi ni Lord, may magagawa pa. Amen? Para sa akin, a person who has no goal gets tired easily. Sino ho dito, wala pang ginagawa, pagod na? Dahil wala tayong goal, ang dali nating mapagod. Gets bored effortlessly, gets discouraged instantly, and get distracted immediately. Alam niyo po, ang ganda po na motto ho ito sa mga estudyante, sa mga nagtatrabaho, sa mga magulang. No? Pag wala tayong goal, lagi kang pagod. Bakit? Nakakapagod ho kasi yung trabaho ka ng trabaho pero hindi mo alam ba't mo ginagawa yon. Para saan at para kanino. At ano yung pinupunto, tinutumbok po natin. Now, pag may goal po tayo, okay lang mapagod pero alam mo may na-accomplish. Amen? Amen po ba doon? Now, bakit mahalaga ang goal? 5 bagay. Number 1, goals are important because goals are your spiritual responsibility. Ikaw ang may responsable sa buhay mo. Pag hindi ka nag-set goals, iba ang magse-set goals sa'yo. For example, pag hindi mo inayos yung schedule mo, mag-i-schedule yung mga kumare at kumpare mo sa'yo. Kumare, next week may lakad tayo ha. Ganito ang pupuntahan natin. Kakain tayo, iinom tayo, no? But when you have a goal, no pare, sandali. Check ko muna yung calendar ko. Naks, di ba? Ay, hindi ako available eh. May appointment na ako eh. Somebody will make a goal to your life if you don't make a goal for your life. Amen? So it's your spiritual responsibility. Pangalawa, goals are your statement of faith. Ito ho, ang pinaniniwalaan mo at pinaninindigan mo at kinakapitan mo na gagawin ng Diyos sa'yo sa taong ito. Sinabi natin sa kanta kanina, nothing is impossible. Now, don't just sing, nothing is impossible. Write it off. Put it into writing. Make a plan about it. What are the things in your life that you believe that God can do? The impossible things. Sulat natin. Huwag lang natin kantahin. Bakit? Kasi po, specific prayers gets specific answers. Amen? Number 3, goals stretches our faith. Alam nyo, pag may goal tayo, napansin nyo, puros S yan? Nahahatak ang pananampalataya mo. Hindi mo malalaman kung anong limit mo unless maglagay ka ng goals na very intimidating. Nung tayo po'y naghangad na bumili ng lupa, hindi natin nalaman kung ano yung kaya ni Lord na gawin sa church na to at kaya ng bawat isa sa atin kung hindi po natin ginawa iyon na nangarap tayo na mas malaki. Tama lang talaga na nangangarap tayo, no? Amen? Amen po ba doon? Tama lang eh. Alam niyo yung rubber band, pag hindi mo na-stretch yan, hindi mo malalaman kung hanggang saan yung elastic limit niyan. Naalala niyo sa P6, di ba? Of course, may part talaga na mapipigtas, pero hindi mo malalaman, baka kaya pang iunat. So, yun po yung purpose ng goal. And then number 4, ito yung gusto ko, goals make us strong. Ang mga mithiin, plano, layunin, ay ginagawa kang conqueror sa risk taker. Alam niyo po, nothing will happen in your life today by staying on your comfort zone. You must take risk. Bilhin mo yung gusto mo. Basta as long as kinonfirm ni Lord yan, kagaya ng message last Sunday, the last Sunday of the year, 2023, as long as there's a confirmation from the Word, then go. Trust God for it and then work on it, act on it. At alam niyo po mga kapatid, the greatest benefit of goal setting is not your accomplishment, but what it does to you
on the inside. Yung bang napatatag ka, yung biglang nagulat ka sa sarili mo, kaya ko pala. Nagawa ko pala to. Alam niyo po, no, ang mga leaders pumunta sa El Nido. Of course, magastos. Of course, nakakapagod. Pero isa po sa, hindi ko makakalimutan na tuwang-tuwa ako na na-unleash, na highlight po sa amin is, nung nakita kong tumalon si Jethro sa malalim na tubig. Although naka-life vest, pero hindi siya natakot. Sabi ko, sulit na po yung gastos dito. Bakit? Nakita ko po yung anak ko, enjoy na enjoy siya sa tubig. Sabi ko, now alam ko na kung ano ang gusto ni Jethro. Kasi po may part kay Jethro matatakotin siya eh. Pero nung nakita niya yung ganda ng dagat, yung mama niya kabaliktaran sa akin, talagang matapang. Nung nakita niya doon yung mama niya, sabi ko si Jethro, dito na lang sila, si Jehaya, sacrifice na ako, hindi na ako lulusong. Nagulat ako si Jethro, tumalon. Sabi ko, wow, may na-unleash, na-unlock kay Jethro na nangyari dahil we made an opportunity for Jethro. This is my challenge, parents, no? Open an opportunity to your family, to your children, so that they will unlock and unleash their potential. Huwag kayong matakot. Bigyan nyo sila ng oportunidad para maging matapang. Amen po ba doon? Now, while God is working on our goal, God is working inside of you. In other words, it makes you strong. Nagiging ano kung nakakatakot? Ang takot naman hindi nawawala. Sino dito niniwala, hindi nawawala yung takot eh. Nandyan pa rin siya eh. Pero yung pagtingin mo sa takot, yun po ang nawawala. Amen? Amen. Number 5, goals must be set. Ang goal po na hindi sinet, hindi po mangyayari. Madalas natin sabihin to, no? Alam mo, Pastor, one of these days. Sabihin nyo nga po yan, one of these days. Ano Tagalog ng one of these days? But you know what? One of these days are none of these days. Hindi mangyayari. Ipon challenge, gawin mo na. Matutong mag-drive, gawin mo na. No? Matutong lumangoy, gawin mo na. Mag-a-apply ng trabaho, mag-open ng business, gawin mo na. Huwag mo na sabihin, one of these days. Magbabasa ng Bible for the whole year, gawin mo na. Bakit? One of these days are none of these days. At pang-anim, panghuli, goals will be rewarded and satisfied. Why? Because God will always honor godly goals. Now, meron pong dalawang uri ng goal, good goals and then godly goals. Makadiyos, God-honoring na mga mithiin at panalangin. Sabi sa Matthew 9:29, according to your faith, let it be done to you. Now, tingnan niyo po, hindi po sinabi dito, according to God. Of course, everything matters and rest on God's hand. Pero on this verse, God is challenging us. Ayon sa pinaniniwalaan, mangyari nawa yung pinaniniwalaan mo. Now, the question is this, ano ang pinaniniwalaan mo na kayang gawin ni Lord sa taong ito? Amen? Because the Bible says, according to your faith, sige, mangyari nawa yan. Wow! Kumbaga parang binibigyan tayo ni Lord dito ng blank check. Anong inaasahan mo? Anong pwedeng mangyari sa buhay mo? Nasa iyo yan. Kung ano ang pinaniniwalaan mo sa buhay mo. Okay. Balik tayo kay Jabez. How do we set goals for the year 2024? Are you excited? Are you ready na po? How do we make the rest of our life the best of our life? Paano mangyayari, Pastor, na ang dulo ng taon natin ay magiging maganda? No. Now, this is not a prosperity na pagtuturo na, ay, bigla kagad. Hindi po, may effort tayong gagawin dito. No. Sa buhay ni Jabez, everybody say Jabez. Sa Tagalog, Habes. Alam nyo ba na may campsite sa Cavite na ang pangalan, Camp Jabez? Ang ganda eh. Kasi niredeem ni Lord yung pangalan na yan, na problema, hapis, pasakit. Sabi ni Lord, tinurn po niya ang pangalang hapis, pasakit na Habes, ginawa niya ang pagpapala. Amen? Sino ho dito gusto mong pagpalain ka ni Lord kahit pangit ang nakaraan mo? Number 1, how do you set goals for this year? Are you ready? Please take notes po ha. Number 1, godly goals starts with honest evaluation or inventory. Ang mga makadiyos at nagbibigay parangal na mithiin sa ating Panginoon ay sinisimulan sa isang tapat at totoong, ano bang Tagalog ng evaluation? Pag-evaluate. Pagsisiyasat sa sarili mong buhay. Alam niyo po, bakit hindi tayo nagsiset ng goals? Alam niyo kung bakit? Iba po yung sinisiyasat natin, buhay ng iba. Hindi buhay natin. Alam mo? Hindi nagbago, no? Kung magbabago lang yan,
okay sana eh. Pero subukan mo po ngayon taon na to, huwag natin pakialaman yung buhay ng iba. Ang pakialaman natin ngayon, buhay natin. Lahat tayo may pain. Am I right? Lahat tayo may pain. Tama? Si Jabez may pain, pero sabi ni Jabez, I will mind my own pain and problem. I will evaluate it. Saan nagmula ito? Ano ang potential nito na magtagal? Gusto kong mabago ito sa taong ito. That's how you set goals on the first place. Amen? Now, the name Jabez means suffering. Pero hindi lang suffering eh, bad luck. Alam nyo ba, pag nagpangalan ng mga nanay noong unang panahon, names are very significant in the Bible because it's a form of prophecy. Halimbawa, pag pinalangalanan kang Solomon, ang ibig sabihin niyan, kapayapaan. Pag pinangalanan kang Adonis, di ba, ngayong panahon natin, ang ibig sabihin ng Adonis, no? Alam ka naman pangit, di ba? Ibig sabihin ng Adonis ay pogi, di ba? So, ang mga pangalan, nakabagay pala sa atin. Sabi mo nga sa katabi mo, bagay lang ang pangalan, di ba? O, di ba, pagpatpatin ka, eh naku, kagalitan mo yung nanay mo pag ang pinangalan sa'yo, Hercules, di ba? Hercules, pero pagka inipan ka ng hangin, natutumba ka na kagad, di ba? So, Hercules, ibig sabihin nun, ay talagang built mo malaki, di ba? Amen? Now, ano ibig sabihin ng pangalan nyo? Come on. Ano ibig sabihin ng pangalan nyo? Kasi ako po, ni-research ko po yung pangalan kong Albert. Alam nyo po, ano lumabas sa dictionary? Cute. Di kasi kayo nakikinig. Ayan, nakinig na tuloy kayo, no? Hindi po, joke lang. Kailangan alam mo yung pangalan mo. Sabi ni Jabez, mga kapatid, what kind of a mother who would name her child pain or suffering? Palagay nyo, anong nangyayari sa buhay ni Jabez, sa kapanganakan niya, bakit pinangalan? Kung ang pagpapangalan sa Biblia ay form ng prophecy, ibig sabihin po, inaasahan nila, anak, lalaki ka, mabubuhay ka sa pangalan mo. Halimbawa, ang pangalan mo ay blessing, favor. May ganun eh, pangalan pastor, favor. Pero bakit ang pinangalan kay Jabez ay pasakit, hinanakit? Maraming mga Bible scholars na nagsasabi na siguro kasi nung pinanganak siya ay suwi. Una, paano ba ang suwi? Una kamay. Hindi. Una, paa. Ulo na huli. Mahirap daw po yun eh. Amen? Yung iba naman po ay posibleng nung time na yon namatay yung tatay niya, kakahanap ng pera. Yung iba naman po ay naghiwalay sila mag-asawa. Walang mention kasi ng tatay eh. Hindi natin alam kung anong dahilan, pero it caused a trauma to the mother of Jabez. Up to the point na ang sabi po ng nanay niya, wala na akong inaasahan na magiging maganda sa iyong kinabukasan, kaya ang pangalan mo na lang ay hapis o pasakit. Now, thank goodness, hindi tayo pinangalanan ng ating mga magulang ng suwi, pasakit, or problema eh. But symbolically, nabubuhay tayo sa isang nakaraan na may potensyal na makapanakit hindi lang sa sarili natin, kundi sa ibang mga tao. We live in a atmosphere of pain, trauma. We live in an atmosphere of depression. We live in an atmosphere of worry. That's why we bring it in our family, in our relationship, the baggages. Sa airport, bawal magdala ng extra baggage. Mababayad ka eh. Ganon din sa buhay. Pag sobra yung dala-dala mong mabibigat, babayaran mo na malaki yan. Amen. Jabez was destined to be either a man of pain or sorrow or the one who would inflict pain and sorrow upon others. Mga kapatid, may tatlong uri ng tao. Everybody say tatlo. Number 1, excuser. Pangalawa, accuser. Pangatlo, choosers. Tatagalogin ko to, no? Ang unang uri ng tao ay lagi nagdadahilan, kasi po nanay ko eh. Kasi po panggitna ako eh. Hindi ako paborito ng mga, sino dito panggitna? No. Kasi po panganay ako, kaya ang inaasahan sa akin malaki. Diba? Yung iba naman po, accuser. Nanga-accuse, no? They keep on blaming people. Pero you know what? Jabez was a chooser. Sabi niya, pinili ng nanay ko na pasakit, nalagyan ako ng pasakit, pero sabi niya, pwede kong baguhin yan. Sabi mo nga sa katabi mo yan, pwede pang mabago yan. Do you believe pwede pang mabago? Do you believe kaya kang baguhin ng Panginoon? Palakpakan niya po natin si Lord. Amen? Meron siyang desisyon. At anong desisyon na ginawa niya? Nag-evaluate siya. Alam niyo po, success and victory happens when we listen to the voice of reality. Voice of reality means there's something wrong. Listen to that.
Listen to that voice of reality, no? Sino dito kakasweldo mo pa lang, wala ka ng pera? Taas kamay. Yung ang bilis magpaalam ng pera, di ba sa'yo, no? That's the voice of reality. Minsan pag hawak-hawak natin yung pera, hindi, marami pa yan sa laman. Hindi mo alam kusang nagpapaalam ang mga yan. Tumatakas sa wallet mo, di ba? So, confront that reality, talagang ito na lang yun. But you know what? When you confront the reality, ang una mo nang ginagawa niyan is this. It becomes the irritations of life. Nakakairita, nangangati ka. So, maganda po yung irritations because irritations will lead you to ask questions for evaluation. What are the questions? What's wrong with my life? What irritates me daily? Lagi na lang kalat, lagi na lang magulo, lagi na lang walang ulam, di ba? Yung tuyo, masarap po yan. Pero pag araw-araw, nakaka-high blood po yan, di ba? What are my comfort zone? Ba't lagi ako nagtatago? And then, ano yung ceiling or room for improvement na kaya ko naman palang gawin? Si Jabez po, hindi natin nabasa sa Bible, pero let's be careful dun sa mga hindi nasulat. Bakit? Mga probabilities po yon. Possible ito yung ginawa ni Jabez. Nagtanong siya at ang sabi niya, I need to ask this question to myself. Si Shannon L. Alder sabi niya, courage doesn't happen when you have all the answers. Courage happens when you are ready to face the questions. Amen? Alam niyo po, itong mga tanong na to, pwede ho itong tanungin ng nagmamahal sa'yo, nagmamalasakit sa'yo. Pwede ko itong tanungin sa inyo because I do counseling din, paminsan-minsan. Although hindi pa ako licensed or professional, no? But we do counseling. Pwede ho kayo magpa-schedule ng counseling, no? Pero ang pinakamatinding pwede magtanong nito, ikaw at ako. Ang problema sa atin, hindi tayo nagtatanong. Bakit iniiwasan nila ko? Masagwa ba akong kaibigan? Hindi ba ako okay? Bakit ba ugali ko? You know what? Now, face that question. Because those questions will bring you to breakthrough. Ba't ba lagi akong walang pera? No? Bakit kaya? No? Ba't hindi ako matanggap-tanggap? Ano ba yung problema ba sa akin? No? Alam niyo po, pwede nating makita, madiskubrihan. Wala namang problema, pero may aayusin lang po tayo. In the case of Jabez, wala siyang problema, pero nag-ayos po siya. Everybody say, nag-ayos. Number 2, set a humble prayer or petition. Ito talaga yung pinaka-highlight sa buhay ni Jabez. Set, ano yung una? Honest evaluation or inventory. Mamaya mag-inventory tayo, ha? Susulat natin, no? Ano yung mga meron tayo, ano yung mga dapat natin bayaran, ano po yung mga dapat nating kumprontahin, ano dapat nating ilagay na pangarap. Don't be afraid to set goals. Why? Ikaw yan, buhay mo yan. It's your spiritual responsibility and it will stretch your faith. So, sa 1 Chronicles chapter 4 verse 10, sabi dito, tingnan niyo ba yung verse, no? Ito yung bad news ni Jabez. My mother gave birth to me and he named me pain. I can do nothing about it. But look at the response of Jabez. And I tell you, isang bagay po ang merong kang kakayahan, yung tumugon sa mga ginawa ng iba. Sabi dito, but Jabez cried out to the God of Israel. Jabez prayed to the God of Israel. Parang sinasabi, hindi ko kaya to, wala silang nagawa sa akin, hindi ko kayang baguhin yung buhay ko, pero may magagawa ang Diyos na pinananampalatayahan ko. May kaya siyang baguhin. At alam niyo, sabi niya, how can I access that change, that transformation, that breakthrough? Sabi niya, I need to pray. At sabi niya, oh, that you would bless me. Indeed. Alam niyo po ba, the Old Testament was written in the Hebrew form. Hebrew. Alam niyo po bang translation ng, oh, that you would bless me sa Hebrew? May 3 padamdam sa dulo. It is as if parang sinasabi ni Jabez, Lord, sige na, please, walang mangyayari na pagbabago sa buhay ko sa taong ito. Mauulit lang din ako kagaya na ngayon at kahapon kung hindi mo ako pagpapalain. In other words, Jabez was desperate sa kanyang panalangin kay Lord. Amen? At siya'y pinagpala ng ating Panginoon. May tanong ako sa inyo. Ano po ba tama? Magplano muna saka mag-pray o mag-pray muna saka magplano? Alam niyo na yung sagot. The best plans and goals starts with great prayers. Kaya bukas, everybody say, bukas, hanggang Sabado, ang ating prayer and fasting. Huwag muna kayo mag-schedule ng mga buffet, mga potluck, handaan. Pwede pong kumain. I-explain po natin mamaya.
ang mechanics ng prayer and fasting. Alam niyo po, sabi ng iba, Pastor, wala namang dating yung prayer and fasting na yan eh. Alam niyo ba, mga kapatid? Lahat ng nangyari last year, individually, sa buhay po ng mga leaders natin, pati sa buhay ninyo, yung mga breakthrough, may mga na-save, nagkaroon ng trabaho, nagkaroon ng business, na-promote, kahit yung pagbili natin ng lupa, ay produkto po ng sinimulan nating gawain sa unang taon ng 2023. And what is that? We prayed and we fasted. Now, bakit ko nasabi yan? Hindi natin nabili yun dahil lang dumiskarte tayo, nag-isip tayo, kailangan natin bilhin. Hindi. Produkto yon ng pananalangin. And you know what, mga kapatid? No? Here's this very important thing. No? Ang resulta lagi ng prayer and fasting, it's always after the prayer and fasting, not before or during. So pag nag-pray ka ngayon, this week, nag-pray ka, pwedeng wala pa. Pero on the whole year, possibly on the next month or the next 3 months, God will bring forth the results of what you have prayed for and what you have fasted, believing that God will do it for your life. Kaya huwag kayong matakot mag-pray and fast. Bakit? Sabi ko sa inyo, lahat ng breakthrough na experience natin last year, produkto siya ng unang ginawa natin sa taon. And what is that? Prayer and fasting. Pastor, what is prayer? Prayer is the best response to a situation that can reverse a situation. Ang tamang tugon sa isang problema, mag-pray. At ang panalangin, kaya niyang baliktarin yung pangit na kinalalagyan mo ngayon. Do you believe on that? Alam niyo po, ilang beses ko nang napatunayan yan. Lord, hindi ko po alam. Alam mo yung mga moment po na hindi mo alam kung ano mangyayari. Hindi mo pwedeng sabihin sa iba. Bakit? Ayaw mong malaman ng iba, medyo nakakahiya, personal. But I just prayed, no? Sabi ko, Lord, baliktarin niyo po. I-reverse niyo naman po, Lord, para hindi po pangit po ang magiging kalalabasan. Hindi po kami malagay sa kahihiyan o kapahamakan. Hindi kami mahirapan. And truly, God really reverses the situation. Now, pag binasa niyo pong 1 Chronicles, starting from chapter 1 bago mag-chapter 4, binilang ko po, meron pong 600 names na sinulat. Why? Because the book of Chronicles in the Old Testament is all about chronological names. Puros mga pangalan lang binabanggit yan. Nothing significant. Pero pagdating doon sa chapter 4, si Jabez lang pong nilagyan ng 2 talata na may kasudlong na talata. Every name, binanggit, ito yung anak ni ganito, ito yung naging anak niya, ito yung angkan niya. Pero pagdating po sa chapter 4, kasi talaan po yun ng mga census po yun ng mga pangalan ng Israelites eh. Pero pagdating doon sa chapter 4, sabi doon, but Jabez was more honorable than his brothers. Sabi mo nga sa katabi mo, kahanga-hanga. When we talk about the word honorable, it means trustworthy, respected, worthy of glory, and honor. In other words, last year hindi ka nare-respeto. Last year, kahit sarili mo hindi mo nare-respeto. This year, the Lord will bring honor to your life. Ikaw ay mapagpapala. Ikaw ay hahangaan ng Panginoon. At ang Diyos ay mapaparangalan sa buhay mo. Why? Because God will honor those who honor Him. Pero kapatid, bukod po sa pag-i-evaluate, honest evaluation, you need to have a humble petition or prayer. Sabi ni F.B. Meyer, the greatest tragedy of life is not an answered prayer, but an offered prayer. Ang pinakamatinding trahedya sa buhay, hindi yung hindi sinagot ni Lord ang panalangin mo. Kasi lahat ng panalangin natin, sinasagot, iba-iba lang sagot, yes, no, wait. Pero ang pinakamatinding trahedya, yung hindi ka talaga nag-pray. Kaya parang ang sinasabi po dito, ano ang panalangin hindi sasagutin ni Lord? Yung hindi pinag-pray. Hindi sasagutin. Hindi mo pinag-pray, di ba? Sino dito naniniwala, powerful ang prayer? Ang panalangin, ang pinakamatinding solusyon pag hindi mo alam yung gagawin. Sino dito may time na hindi mo alam kung anong gagawin? Meron pong isang young pilot, this is just a story. Are you still listening? Nagdadrive siya ng aeroplano, hindi pa siya ganun kahusay. Nung papalanding na siya, doon niya na-realize, hindi pala kompleto yung gas. Kapos, kulang, talagang magka-crash. Hindi niya pinahalata doon sa Kaya alam niyo po, pag nakasakay ako sa aeroplano, nagsasalita yung piloto, kinakabahan ako eh. Kasi hindi ko naintindihan yung sinasabi. The plane will descend at the altitude of... Ano ibig niya sabihin? We're just experiencing mild air pockets and turbulences. Mild ba to? Imagine mo kung ano na yung hard, di ba? So, sinabihan niya yun. Tumawag siya sa tower. Sabi niya, Tower 1, this is Captain Smith. I'd like to report that I'm out of fuel and
there's a possibility of crash landing. Parang pelikula yun. So sabi niya, Tower 1, please respond. What are your suggestion? Alam niyo, yung Tower 1 na naka-operate doon ay Christian, sabi niya, my response, Captain Smith, is please repeat after me. Sabi niya, ano yung sabihin nun? Repeat after me. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Hindi rin niya alam kung anong gagawin pero sabi niya, mag-pray na lang tayo. Sabi mo nga sa katabi mo, pag di mo na alam yung gagawin, mag-pray ka. Amen? Mali tayo minsan ganito sasabihin natin, alam mo, nagawa na natin lahat, mag-pray na lang tayo. No, mali. Bago mo gawin ang lahat, mag-pray ka muna. Kasi prayer must be the first option bago mo gawin lahat ng mga desisyon sa buhay. Amen? Amen? Prayer for the most part is the untapped resource, unexplored continent, where untold treasure remains to be unearthed. Grabe! Ang dami pa natin madidiskubrihan, mararanasan patungkol sa panalangin kung tayo po'y matututong mag-pray. James chapter 4 verse 2 says, kaya ka wala kasi hindi ka humihingi. Sabihin mo nga sa katabi mo, alam mo ba't ka wala? Hindi ka nagpipray. Hindi ka humihingi. Tama? Kaya sabi po ni Lord, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Amen? Dalawang paraan para magkaroon ka. Manguha ka ng hindi sa'yo or mag-pray ka at magtiwala sa Diyos. Amen. Sino ho dito, ngayong linggo na to, talagang taimtim na mananalangin at talagang siseryosohin na kanyang prayer and fasting. Amen po ba? Now, let's look at the prayer of Jabez. Jabez prayed a good prayer. Sabi niya, bless me indeed. Is this a good prayer? Yes. Bakit? He asked for God's blessing. At alam niyo po, isa sa karakter o nature ni Lord, He wants to bless us. Hindi siya magagaliting Diyos. So, sabi niya, Lord, bless me indeed. You need to pray this prayer this year. Pagpalain mo ako, Panginoon. Pagpalain mo ako, no? Because only God can bless us. Amen? Pangalawa, Jabez prayed a great prayer. Anong prayer niya? Enlarge my territories. Sabihin mo nga sa katabi mo, ang gandang prayer yan. Yung bang, ang prayer mo, Lord, lagyan mo pa ng branch yung trabaho ko, yung business ko. Amen ba? Hindi siya nakontento na i-bless lang siya ni Lord. Sabi ni Lord, palawakin mo pa ang pagpapala ko. Amen? Pwede nating sabihin, parang ganid, no? Sakim yata si Jabez na. You know what? Is it possible that God wants us to be a little more selfish when it comes to prayer? To our own prayer. It's possible. Because here, the Lord is teaching us that God wants us to dare to ask the greater things sa buhay. Lakihan na natin. Amen? Pero look at the third prayer ni Jabez. Sabi dito, protect me from the blessings by making me a blessing. God prayed a godly prayer. Now, this is very important. Because pag wala pa yung blessing, matindi ang prayer natin kay Lord. Pag bless tayo ni Lord ng malaki, talaga namang pinagpala tayo. Pero alam nyo po, ang pagpapala ni Lord, pag hindi tayo nag-iingat, nagiging sumpa sa buhay natin. Tama? Pag bless tayo ng Panginoon ng malaking-malaki na, kung kailan po tayo bless, saka tayo hindi naging masunurin, saka tayo natakot na sumunod, humakbang. Alam niyo po, pag mababa pa yung sweldo natin, faithful tayo sa pagbibigay. Nung lumaki na, natakot na. Hindi ba natin alam that? Let's look at this next slide now. When you become blessing to others, God will make sure that you will never lack or get empty. The flow or blessings will not stop. He will always replenish and resupply you. Amen? Abay, kung ikay taga-sukli, hindi hayaan ni Lord na yung kaha mo kapos ng pansukli. Ng pamigay. Yan po yung prinsipyo, no? Pag nakain na kayo ng eat all you can, no? Siyempre, binayaran mo. Pag yung adobo part na walan na o sinigang, i-replenish nila yun. Bakit? May nangangailangan. The problem with us is we like to ask God, bless me, bless me, bless me. Pero sabi ni Jabez, Lord, I want to know the purpose why you are blessing me. Because when you know the purpose why God is blessing you, you are giving God the reason to continue blessing you every day. Amen? Parang konti nag-amen ah. When you focus on becoming a blessing, God will make sure that you are blessed in abundance. Nandyan ba yan? Wala. Alam niyo po, pag nag-focus po tayo kagaya ni Jabez na maging pagpapala, hindi lang para mapagpala, makikita mo,
titiyakin ni Lord, hindi ka mauubusan. Amen. Kung ang ugali mo ay matulungin ka, hindi ka kakapusin. Bakit? Sabi ni Lord, blessing ang tao na to. Nakakatulong sa iba. Nagiging pagpapala sa iba. So sabi ni Lord, I will support this person para lalong marami siyang matulungan. Amen. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, be a blessing. Be a blessing. Pero higit sa lahat, maging consistent tayo sa ating prayer. Amen. Sa 717 sa ating prayer and fasting, magpili kayo ng mga fasting mode, kung ano yun, skip meals ba, water fast, or Daniel fast. Daniel fast is fasting na puros vegetable lang, walang karne, walang kanin, walang coffee intake, walang soft drinks. Sa isang taon, maganda po na nagdi-detoxify po tayo. Wala tayong mga intake muna ng may mga preservatives na substance. So both physically and spiritually, talagang maganda ang prayer and fasting. Amen? Now, did you know that you don't have to be great and successful in order to be consistent? Sa prayer, sa pananampalataya, hindi mo kailangan maging sikat, tanyag, matagumpay agad para lang maging consistent. Pero kapatid, kailanman hindi ka magiging matagumpay at tanyag kung hindi ka magiging consistent. Tama? Sabi ko, anong sikreto ng mga may pera at mga mayayaman, ng mga matagumpay? Siguro po, matagumpay na kagad sila. Hindi po. Ang sikreto nila, consistency. Alam nyo, sabi ni Mavs Phenomenal yan, ano yung kanilang pinakamoto ng Mavs Phenomenal? Yung nagtitrain ng basketball? Si Coach Mav? Sino po nakakilala kay Coach Mav? Yun, tama, no? Alam nyo kung anong kanilang motto? Sickening consistency. Yung sobrang nakakairita na, nakakasuka na pagiging consistent, what makes you great. What makes us great. Amen. Number 3, last. Ano nga ulo yung una? Godly goals should start with honest evaluation. Pangalawa, humble petition. Pangatlo at panghuli, godly goals must start with high positive expectation. Umasa ka na mangyayari. Kasi bakit? Nag-pray ka na lang din, di ka paasa. Parang wala lang din yun, di ba? Alam nyo, ang ganda ng gano'n, nag-set ka ng goals, tapos inaabangan mo, di ba? Bawa, kung gusto mo magpapayat, nag-exercise ka, lagi kang titingin sa salamin. Ano na ba? Monay na ba? Monay? Ay, hindi pa. Sliced bread pa lang. If you know what I'm talking, ibig sabihin, ay, nagkakaano na. Meron ng mga, anong tawag doon? Abs na. Dati, ab lang. Isa, singular lang, ab, kabuuan, di ba? Ngayon, naging ab na. Ay, grabe. Amen. Tignan niyo po yung verse. Sabi dito, and God granted His. Hindi natin alam kailan po sinagot ni Lord, pero I'm just imagining every day, Jabez was expecting, he was looking for an answer. Sabi niya, ito na ba? Ito na ba yung araw na to? Ngayon na ba? Kapatid, the Lord never disappoint when you expect something from the Lord. Pero pag naranasan nyo na nag-expect ka sa kaibigan mo, kakilala mo, o kahit sa katabi mo, alam mo, parang nararamdaman ko, paano siya magtanong ng Pasko, parang bibigyan niya ako ng regalo. No? Uusap kayo na, ano bang size mo? Naku po, Lord. Parang, alam mo kasi ako, pag nagsusuot, mga size 9 lang ako kasi pag sumobra, masakit sa paa eh. Yung pala, ang tinutukoy niya ng katabi mo o ng kakilala mo, siya pala, hindi ikaw. Nung nagulat ka, ay wala. Pag nag-expect ka sa tao, malulungkot ka, mahihiya ka. Pero pag nag-expect at umasa ka kay Lord, hindi ka mapapahiya. Tiyak na masisihan ka kasi tutuparin ng Diyos yung inaasahan mo para sa Kanya. Amen. Sino dito naniniwala mas masarap mag-expect kay Lord kaysa sa tao? Amen? Mas masarap mag-expect kay Lord. Si Jabez po, nag-expect po siya. Nag-pray po siya ng bold and big prayers. Bakit bold and big prayers? Kasi sa mentality ni Jabez, yung maliit na paghingi o maliit na pagpapala at malaking pagpapala, pareho lang yan na kaya ni Lord. Sabi ni Jabez, bakit hindi ko nalubusin yung malaki na ibihingin ko kay Lord? Amen. Pareho lang eh. So, dito natin makikita that really goals stretches our faith. Godly goals stretch your faith. They affirm that you trust God, but they are also a statement of how much you trust God. Sila rin ay nagpapatunay kung gaano ka nagtitiwala sa Diyos. Of course, lahat tayo nagtitiwala kay Lord eh. Pero pag nag-set ka ng goals na malalaki,
dito ipinapakita gaano kalaki ang pagkakakilala mo sa Diyos. Amen. When you don't set goals, you're telling to yourself, I want to stay the same. For example, anong goal mo sa health? Wala akong goal, pastor eh. Then you want your health to stay the same. Anong goal mo sa iyong relationship? Wala po, pastor. Dapat po ba may goal? Then you want your relationship to be the same. Kagaya lang ng last year. Anong goal mo para makalabas sa pagkakautang? Wala po, pastor. Ibig sabihin nun, yun lang din po yung goal mo para sa taong ito. What's your goal sa career mo? Wala po. Di palipat-lipat ka kahit saan-saan lang. What's your spiritual discipline or goal sa iyong faith? Wala rin po, pastor. Sa pagbibigay, wala rin din po. Hindi ka rin po mahangarap ng malaking sweldo. See, gaano kahalaga ang paglalagay ng goal. You haven't believed God until you have attended to something that cannot be done without His power at work in your life. Godly goals require you to remain dependent on Jesus, and that makes your faith strong. Alam mo, hindi mo malalaman kung gaano kaganda at kung gaano ka makapangyarihan, kung anong pwedeng gawin ni Lord sa buhay mo unless nangarap ka at nagplano ka ng malaking goal. Hello? Hello? Totoo po ba to? Ephesians 3:20. Can we read that verse? The Message version, go. What are your imagination? Minsan ang imagination natin out of this world na, di ba? Pero tingnan niyo pong verse, ha? Please look at the verse. Kahit yung iniisip mo na medyo kakaiba na, nakakatawa, imposible na, lalagpasan pa ni Lord yan. Kaya pa niyang lagpasan. Amen? Minsan yung imagination natin, alam mo, nangangarap ako na ganito mangyayari, pero parang hindi kaya, no? Pero sabi ni Lord, kaya kong lagpasan yan. Ito po yung ating promise. God can top on all of your greatest imagination or wildest dream. So sa buhay na to, you will either be accused as small thinker or big thinker. Pwede kang maakusahan na ang liit naman ng iyong pananampalataya. Pero alam nyo, sino ho dito gustong maakusahan? Ang laki ng iyong inaasahan kay Lord. Sabi mo sa sarili mo, di bali mangyayari yan. Pareho lang maakusahan kay. Pareho lang sasabihin nila, ay, ang liit. Ay, ang yabang. Doon na ho ako doon sa mayabang. Bakit? Kahit papano, malaki po ang ibibigay ng Diyos. Amen? Pastor, bakit po kailangan lakihan po ang inaasahan natin kay Lord? Because we have a big God. Big God should result to big goals. Little God should result to little goals. But no God should result to no goals. Let the size of your God determine the size of your goal or dream. Sabi po ni Pastor Rick Warren yan. Kung malaki ang Diyos mo, siya ang magdedetermine at magsasabi gaano kalaki yung pangarap mo. Amen? Kayo po, marami kayo dito ang nakita, naranasan ngayon mismo na pwede palang mangyari ito. Sayang, noon ko pa sana ito pinangarap. Ngayon, noon ko pa sana ito pinangahasan na gawin. Nagtagumpay tuloy, di po ba? Now, how do you know if your dream honor God if it requires faith in the Lord? Pag ang goal mo, simple lang, alam mo ang gagawin mo dyan? Hindi mo na yan itutuloy, hindi mo na ipagpipray. Sasabihin mo, New Year's resolution ko lang naman yan, joke-joke lang yan eh. Pero alam mo, pag ang goal mo malaki, parang sa church natin, saan tayo kukuha ng pambili ng materyales para maipatayo? Third floor na ang mga kids meron doon, may parking. Yun nga eh. Pag ang goal natin, kaya natin, hindi na tayo magpipray kay Lord. Pero pag ang goal natin, hindi natin kaya, kailangan natin si Lord. Talagang taimtim tayo mananampalataya. Ganyan dapat po tayo mag-set ng goal. Dahil po, ang goal po natin must be faithful. Everybody say faithful. Faithful. Number 1, letter F, it must be focus. So, from the acronym faith, it must be focus. Dapat po, isa lang. Huwag damihan. Okay? Kailangan po, specific. Hindi mo pwedeng sabihin, alam mo, Pastor,
Ano pangarap mo? More or less is wala. Mag-set ka, mag-fix ka talaga. Everybody say focus. So, gusto mo, lumaki yung tindahan mo, mag-focus ka muna doon. Yun, di ba? So, a faith goals must be focused. Number 2, it must be, letter A, attainable. Possible, hindi sa lakas mo, sa faith na meron ka kay Lord. Alam niyo kagandahan kay Jabez? His faith was bigger than his condition. Ang kondisyon niya, pangit, pero sabi niya, hindi, titindihan ko yung pananampalataya ko. Huwag kang matakot. Bakit? Attainable yan sa biyaya ng ating Panginoon. Don't settle for less. Amen? Letter I, number 3, it must be individual. Oy, may goal tayo sa church. Ba't nag-shortcut na? Number 4. Letter I, it must be individual. Ibig sabihin po nun, kanya-kanya tayo may goal. Hindi po pwedeng ganito. Mare, sabit ako sa goal mo ha. Hindi pwedeng ganun. Kanya-kanyang goals. Can you tell your seatmate? KKB. KKBG. KKB goals. Kanya-kanyang baon ng goals. Amen? Number 4, trackable. Pag sinabing trackable, yung natatrack mo, yung, pag nag-ship ka, di ba, pwede mo matrack. Nandito na yung package mo, di ba? Sa Shopee, ganun, di ba? Your package is being packed from mainland China. Ay, tagal pa. Bukas mo na kailangan, di ba? Good news! Your package is on the way to delivery. Di ba? No? So, dapat trackable. Ibig sabihin po nun, measurable. So, wag ka muna mag-set ng goals. Ang goal ko ay pang 50 years. Paano kung di ka na mabuhay ng 50 years, di ba? So, gawin mo muna, 1 year muna, ngayong year na to. Anong gagawin mo? Yun. Set mo siya. 1 year na mababasa ko buong Bible. 1 year na walang mintis sa devotion. 1 year na walang absent sa church. Hallelujah. Sabi mo nga sa katabi mo, magandang goal yan. Hindi nag-a-absent sa church, di ba? At tumahimik po ang lahat. Number 4. Number 5 pala last. Heartfelt. Dapat po, passionate ka. Huwag kang magsiset ng goal na hindi mo gusto. Kasi ang totoo niya, no, lahat lang ng gusto mo, yun lang yung paglalagyan mo ng effort at focus. Right? Tama? Pag hindi mo gusto, hindi ka excited. So, kailangan yung goal mo, passionate ka sa goal na yon. Okay? Everybody say passionate. Dito po ako magtatapos. 3 tanong na lang. Paano natin i-evaluate yung goal na to? Number 1, i-evaluate mo yung goal mo. Pastor, paano ko malalaman tama yung goal ko? Tanungin mo sarili mo, mapaparangalan ba ang Diyos sa goal ko na to? Halimbawa, ang goal ko po, Pastor, ay yumaman, magkaroon ng maraming pera. Wow! Bakit? Nang makita nila kung gaano ako kagaling. Ako po, patay na tayo dyan. Dapat po ang goal natin, honorable kay Lord. Kita nyo si Jabez, no? Bakit po siya nag-pray ng sarili niyang city? Kasi binigyan siya ng city. Hindi po paso lang na lupa, ha? City ang binigay sa kanya. Bakit? Para maging legacy at alaala ng mga tao sa kanya na ang habes dati na pasakit ay isa ng syudad at pinagpala ng ating Diyos. All the descendants of Jabez live on that name, city na Jabez. Dapat po, ang goal natin, mapapalapit tayo kay Lord, magiging pagmahal tayo, magiging malalim tayo, magiging matatag tayo. Hindi yung ang goal natin, malalayo tayo sa Diyos. Maling goal po yon. Pangalawa pala, is this goal motivated by love? Why? Because the Lord will not bless a goal motivated by greed, grief, guilt, grudges, envy, competition, worry, fear, anxiety, materialism, ego, or pride. Lahat ng goal po na hindi motivated ng love, hindi i-bless ni Lord. Kailangan po, let love be our motivation. Sabi nga po sa 1 Corinthians. And lastly, last na tanong, will this goal require me to depend on God? Yun. Pag ang goal po natin, it will require you depending on people. Kasi po, pahihiramin ako nito lalapitan ko siya hindi yan godly goals. Ikaw lang yan. Kailangan yung goal mo, sobrang laki, intimidating, pero sasandal ka sa Lord talaga. At alam mong si Lord lang pwede makagawa. Amen? Ipakita nga lang natin yung 8 goals as a suggestion. Could you just please take a picture on this now? Suggestion ko lang to. You can do more pa sa listahan. Pwede kang maglagay ng spiritual goal.
Physical goal, relational goal, financial goal. Pwede ka maglagay ng ganyan. Sulat nyo lang yan. Anong goal mo sa spiritual mo, sa katawan mo, sa pamilya mo, relasyon mo, sa pera. Sulat nyo po yan, okay? Yung susunod pa na another 4. Emotional goal, no? From this year, kukontrolin ko yung emotion ko, no? Hindi ako maiinggit, hindi ako magagalit. So be more aware sa nararamdaman ko, no? Okay, parang nalulungkot ako. So be more aware. Use that as a goal. Pwede po yan, no? Emotionally. And then, mentally, focus or ministry. And then, socially, sino yung mga aabutin ko na mga kakaibigan ko, kakilala. And then, intellectually, mag-aaral ako. Babalik ako sa process, sa church. Amen po. Amen po. Proverbs 11:27 says, if your goals are good, you will be respected. Sa dulo po ng taon na to, dami pong magre-respeto sa inyo at magsasabi, grabe hanga kami sa iyo eh. Sa loob-loob mo, hindi. Goal lang talaga yan. Faith goals po yan. Amen. 1 Chronicles 2:25, 2 verse 55, and the clans of Jabez live at Jabez. Alam nyo ba yung lupang hiningi ni Jabez na malaki? Pinangalanan niyan Jabez. In other words, mga kapatid, by the powerful name of the Lord Jesus Christ, lahat ng faith goals mo ngayon, aaprobahan at tutuparin ng Diyos pag nagtiwala ka, nanalangin ka, at nag-evaluate ka, at sumunod ka sa Kanya. Amen? Tayo po tumayo para sa isang panalangin. Sino po dito naniniwala? Walang mahirap sa ating Diyos. Let's all stand. Let's claim by faith na walang imposible sa ating Panginoon. Mamaya po, hindi mamaya. Next week pala, tama ba no? Yung ating financial thanksgiving. Makakatanggap kayo ng mga letters, nakalagay po doon, how much you gave para sa ministry ng church because we want it to be transparent. Kung gusto niyo po ng specific, Pastor, gusto kong malaman buwan-buwan, magkano po yung naibigay namin, tama po ba? Pwede niyo pong i-approach yung ating treasurer o kami, pastor, because nakalista po lahat yan and we just want to thank you. Alam niyo po, pag tinitingnan ko po, hindi po ito nakikita ng marami, ng iba, kami lang po. How you have given faithfully your tithes and offering, masasabi ko lang po, ang tindi ng pananampalataya nyo kay Lord last year. Palakpakan natin si Lord. Grabe, ang tindi. Yung iba po, estudyante lang, grabe po. Yung iba po, single parent, grabe po. Yung iba po, businessman. And you know what? How much more sa taong ito? Bakit? Simple lang mga kapatid eh. Pag tumaas yung giving mo, ibig sabihin nun, tumaas yung income mo. Amen? Pero pag bumaba yung giving mo, ibig sabihin nun, para mo sinasabi kay Lord, Lord, ibaba mo na rin yung income ko. I'm just saying, put it into a writing, in a goal. Amen? Sino dito babalik sa pag-aaral? Babalik sa proseso? Babalik sa discipleship? Maglilingkod uli kay Lord? Sabi nga ni Sis Matet. At magsiserve sa buhay natin Diyos. Amen? Let us pray. Let's close our eyes. At kung hawak mo ngayon, katabi mo ngayon yung mahal mo sa buhay. Possibly wife, spouse. Lagi ko po itong sinasabi, but kaya ko itong sinasabi because there's power in agreement. Mahirap po kasi yung nagsiset tayo ng goal, walang nakakaalam ng goal natin. At least may nagpapaalala, may nag-check, at higit sa lahat, andyan si Lord magbabasbas. Alam nyo, ikaw at ang asawa mo at ang mga anak mo, plus si Lord, you are on the majority. Hindi kahahayaan ni Lord na mabigo. So as you hold hands together, before I pray, can we just sing this song? Make this a song, a prayer of your heart, na tayo'y mananampalataya sa Panginoon. Siguro, mauna na siguro prayer ko para sa communion natin. Let me pray for you, Lord, today. Mahirap, imposible. Pero Lord, walang mahirap sa'yo, walang imposible sa'yo. Panginoon, today, ayaw po namin na manatili lang din po sa kagaya ng dati. Ayaw po namin, Lord, na lagi kaming tinitake advantage ni Satan sa aming mga kahinaan. Lord, we want to change. And Lord, yung forte nyo, yung galing nyo, nasa pagbabago ng buhay. Kaya Panginoon, gusto nyo naming mabago nyo po kami. Financially, physically, spiritually, relationally, mentally, academically, intellectually, socially. Change us, O God. And we believe, Lord, sa faith goals, Panginoon, that let the size of our God will determine the size of our goal. Panginoon, as we pray bukas hanggang sa Sabado, we claim
bago pa man namin simulan ang aming prayer and fasting, nadinig nyo na po ang aming mga panalangin. And you're about to do something great sa aming buhay. Gagaling naman ni sakit. Mare-restore, Panginoon, yung mga nawala at lumayo ang loob sa pamilya. Magbabalik loob ang mga anak sa kanilang ama at ang mga ama sa kanilang anak. Maayos ang mga relasyon na nasira ng conflict. Gagaling, Panginoon, ang mga karamdaman, physical, emotional, spiritual. Blessings will overflow financially sa mga may trabaho, negosyo. At higit sa lahat, Panginoon, the church will be blessed exponentially, lalago. And we believe, Lord, malapit na pong maitayo ang aming church building project, Panginoon, in the name of Jesus. So we trust in you, Panginoon, na marami rin pong masisave, maliligtas sa campuses, marketplaces, and community. This is our faith goals. This is what we believe, Lord. This is our statement of faith. Sa Diyos na makagagawa, lampas pa sa kaya naming isipin at hilingin, sa iyo ang kapurihan, karangalan, Panginoon. Ang lahat ay magsabi ng malakas na, Amen at Amen. Palakpakan natin si Lord.